Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 5 ng May Status as an Assassin Obviously Exceeds the Heroes, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ang biglaang pagkamatay ni Commander Saran ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa lahat. Si Akira, Tsukasa, ang kanilang mga kaklase, pati na rin ang hari, prinsesa, at mga kabalyero ay hindi makapaniwala nang makita nilang nakahandusay ang kagalang-galang na commander, tinamaan ng saksak sa puso. Mabilis na lumapit si Akira, puno ng pagkalito at galit, subalit agad siyang itinuro ng kanyang mga kaklase bilang salarin. Ipinunto nila ang espada na nakatarak sa dibdib ni Saran, sinasabing iyon ang sandata ni Akira, ang parehong espada na ginamit niya sa kanilang laban sa loob ng labirin. Nagsimulang sumigaw ang kanyang mga kaklase, tinatawag siyang mamamatay tao, at tumangging pakinggan ang kanyang paliwanag. Pinilit ni Tsukasa na pakalmahin ang lahat at hinihiling kay Akira na ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa loob-loob ni Akira, alam niyang isa itong bitad. Ang espada niya ay nabasag na sa laban nila kontra sa Minotaur, at ang kakaibang asal ng kanyang mga kaklase ay nagpatibay sa kanyang hinala. Nang magtagpo ang kanyang mga mata at ang ngiti ng prinsesang si Maria, natanto niya ang katotohanan, isinumpa ni Maria ang lahat upang siya ay mapagbintangan. Tahimik na hinugot ni Akira ang patalim mula sa katawan ni Saran at nagpa siyang umalis, subalit inutusan agad ng hari ang kanyang mga kawal na hulihin siya. Ipinahayag ni Maria sa harap ng lahat na isa siyang taksil at dumungis sa kanilang last batalyon. Si Tsukasa, bagaman nalilito, ay sinubukang tumutol ngunit pinigilan. Si Akira, ayaw magpatalo sa huwad na hatol, ay ginamit ang kanyang kakayahang magkubli at biglang naglaho. Sa gitna ng kaguluhan, palihim na kinausap siya ni Vice Commander Gilles, at ibinunyag na si Saran ay malamang pinaslang ng Knight Cross, isang lihim na pangkat ng mga mamamatay tao na tuwirang nasa ilalim ng hari. Binalaan din niya si Akira na siya mismo ay pinupuntirya at pinayuhan na puntahan ang opisina ni Saran. Doon, nahanap ni Akira ang isang sulat at mga gamit na iniwan para sa kanya. Nilalaman ng sulat na kung sakaling siya ay pagtaksilan at mapilitang tumakas, ang Kantinen Labyrinth ang pinakamainam na taguan. Dapat siyang magpalakas at magsikap abutin ang pinakamalalim na antas nito. Bagaman nagdadalamhati, tumibay ang kanyang loob. Nangakong ipaghihiganti ang pagkamatay ni Saran, tumakas siya dala lamang ang mga supply at sariling kakayahan. Paglipas ng mga araw, mag-isa nang naglalakbay si Akira sa loob ng labyrinth. Nakikipaglaban siya sa mga goblin at kumukolekta ng mga magic stone upang mapanatili ang kanyang lakas. Ang dating pamilyar na daan ay ngayoy puno ng panganib nang wala siyang kasama. Inaalala niya ang mga salita ni Saran sa sulat na kailangang bumaba pa siya ng mas malalim at mas lalo pang magpalakas. Sa bawat laban, sa bawat iwas sa mga bitag, pinapatalas niya ang kanyang kasanayan. Alam niyang mahirap mabuhay ng nag-iisa, lalo't dati madali nilang nadaanan ang mga antas ng labyrinth bilang isang grupo. Gayunman, patuloy siyang sumusulong, determinado na balang araw ay makapaghiganti sa mga nagtaksil sa kanya. Samantala, nagdadalamhati naman si Tsukasa sa puntod ni Saran. Labis siyang nababahala dahil ang sumpang ipinataw ay patuloy na bumabaluktot sa isipan ng kanyang mga kaklase, na ngayoy laging nag-aaway at nagkakawatak-watak sa maliliit na paksyon. Simula nang mawala si Akira, lalo pang lumala ang gulo, at si Tsukasa ay nananatiling nag-iisa. Hindi alam kung kanino pa siya maaaring magtiwala. Sa kanyang pagbabantay sa puntod, biglang lumitaw si Ueno. Humingi ito ng paumanhin at ipinaliwanag na wala siyang masamang intensyon. Siya raw ay isang disenchanter na may mataas na resistensya laban sa sumpa, kaya't hindi siya madaling maapektuhan. Nagmungkahi si Ueno na muling magtagpo sila kinabukasan. Upang parehong patunayan na sila ay hindi na impluwensyahan ng sumpa. Bagaman may pagdududa, pumayag si Tsukasa na pagtanto niyang hindi na niya kayang akuin ang bigat ng pag-iisa. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, nakaramdam siya ng gaan sa pakikipag-usap at kahit paano'y muling nakatawa. Bago umalis, inalay ni Tsukasa ang isang bulaklak ng hollyhock sa puntod ni Saran, isang simbolo ng puso ng pagtitiwala.
Sa katahimikan ng sementeryo, nanumpa siyang ipagpapatuloy ang laban sa katiwalian at baguhin ang mundong kanilang ginagalawan. Muli niyang inangat ang tingin, umaasang matatagpuan niya si Akira balang araw. At sa magkabilang landas, si Akira na naglalakbay mag-isa sa kadiliman ng labyrinth. At si Tsukasa na nakikipagbuno sa pagdududa at pagkakanulo sa kastilyo, pareho nilang pinanghahawakan ang determinasyong magpatuloy, dala ng lungkot, tapang, at paniniwalang muling magtatagpo ang kanilang mga landas. At dito nagtatapos ang chapter 5 ng May Status, as an assassin obviously out exceeds the heroes. Gusto nyo ba ng chapter 6? Mag-comment na sa baba at patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod, paalam.